Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila, Philippines. And today we are going to custom repaint the Omega Spawn from McFarlane Toys. So first, tanggalin muna natin yung mga parts na pwede nating tanggalin. Okay, this one, I think ito lang. And then pwede na tayo mag-proceed sa spray paint. Okay, sa primer na gagamit, ang primer na gagamitin natin ay ito, Bosni number 4 flat black. So multiple thin coats yung gagamitin natin. Okay, so balikan ko kayo kapag nasprayan ko na siya. Done na tayo mag-apply ng black primer. So next na step naman natin, we are going to use Vallejo Metal Color Steel for dry brushing. Okay, tanggalin natin most of the paint dun sa brush and then dry brush lang natin on the surface. So parang dinadrag lang natin yung paint dun sa surface ng action figure. So ganito yung magiging finish niya kapag na-dry brush na natin yung lahat ng parts. Pati yung head, nagawa na rin natin. Okay. Done na tayo sa dry brushing. Ang next step na gagawin natin, mag-apply tayo ng red paint dito sa kanyang cape. And yung body, mixture ng mga blues, mga hue ng blues. So and neutrals. So we have steel blue, intense violet, neutral gray, Prussian blue. Meron din tayong dark Prussian blue, tsaka navy blue. And then for highlights, meron tayong light turquoise. And for additional highlights, meron tayong magenta and intense violet. Just to mix things up a bit, hindi yung puro blue na hue. So we will add some warm colors dun sa kanyang body. So ang plano natin dito, we will go for we will apply neutral paints here sa kanyang body. Tapos yung arms gagawin nating red. So red here sa part na to, yung hands. So parang may power dun sa kanyang kamay. And then this one, yung mga spikes, we will add a brighter color para ma-emphasize yung mga spikes niya. Okay, so let's start with blood red dun sa cape. And so sa cape, blood red muna yung gamitin. Una nating gamitin na paint para makapaglagay tayo ng mas warm na foundation. And then after nito, mag-apply tayo ng warm red naman. Para mas vibrant yung red. Kasi ito merong kasamang pink hue eh. So ito na yung progress natin. Nag-apply na rin ako ng warm red and orange na dry brushing technique. Tapos yung next na color na i-apply natin, sun yellow and white, para magkaroon tayo ng highlights. So apply natin yan dito sa top part kasi usually yung sun tumatama dito. Okay. So ma-emphasize din yung detail ng kanyang coat. Ito, coat yan. So sa baba, pwede natin i-extend para magkaroon din ng highlights yung ibang mga feathers. Or yung ibang parts ng cloak niya. Now, for the body, dito naman sa body, we'll go from the darkest color to the lightest color. So, start tayo sa dark Prussian blue, and then navy blue, and then intense violet. Okay, after dry brushing, tapos nalagyan na natin to ng leather brown, and then nag-dry brush na rin tayo using earth tan. Tapos dito sa part na to, nag-apply tayo ng red, white, fluorescent yellow, and fluorescent green. So dito gusto ko i-emphasize yung kamay niya para dun nanggagaling. Ito yung source of power niya, and yung horns din. Also, nag-apply na rin tayo ng mga highlights dito sa mga spikes sa kanyang legs and sa kanyang dito sa lower part ng kanyang legs. Ito sa thighs and legs. Okay, one of the last steps na gagawin natin, mag-apply tayo ng Hero Pigmented Water-Based Acrylic Ultra White Stronger Coverage para dito sa Spawn
V logo dito sa chest niya hanggang dito sa crotch and dun sa face. Okay, for this we can also use a dry brushing technique. Hindi naman kailangan sobrang flat ng pag-apply natin, just to give na impression na merong white na spawn logo dito sa kanyang chest. Yan. And then yung last, mag-apply tayo ng warm red para dun sa mga blood effects niya dito sa kanyang horns and sa spikes. So try natin dito sa shoulder niya. Lagyan lang natin ng mga blood effects para naman din may contrast dun sa green. So yun mga ma'am sir, tapos na tayo dito sa Omega Spawn McFarlane Toys custom repaint project natin. So ang request ni client dito sa cape, maglagay ng black wash. So yun yung ginawa ko, mas dark toned na siya compared to the red tone na cape or cloak. And then for the custom repaint, so ito yung front, the side, the other side, and the back. Okay. So recap lang natin, nag-apply tayo ng black na primer, tapos gumamit tayo ng steel paint for dry brushing. Yung metallic na paint na ginagamit natin ay Vallejo metal color na steel. And then we used a lot of purples, blues, and reds, magenta, pinks dito sa body niya para magkaroon ng gantong klaseng mga gradient. So ang ginamit nating technique dito yung puro dry brushing technique lang din. Tapos dito sa kamay na in-emphasize natin using a brighter yellow and then overlaid with green, fluorescent green yung ginamit ko dito. So super vibrant ng Hero Paints. Thank you very much Hero Paints. And then after that, I painted the strap with leather brown, dry brushed with earth tan, and then this one is a gold chain. And then yung mga spikes, naglagay din ako ng mga blood effects using a sponge. So yun ang ginawa natin for Omega Spawn. Wala namang nabago sa articulation, it's all the same. So since this is a custom repainted na action figure, be very careful sa pag-articulate ng mga joints. Kapag mayroong mga constant friction dun sa mga parts, meron pa rin chance na magkaroon ng mga paint scratches or mga paint rubs. Pero since dito meron namang allowance, mas minimal yung mga incidents na ganun. Okay? And then nag-apply naman tayo ng primer and top coat para maprotektahan yung figure with minimal paint chips and minimal paint scratches. So yun mga ma'am sir, ito na ating Omega Spawn, done na tayo. Thank you very much client for purchasing this. And next project na tayo. Yan, wala namang nabago sa articulation. Ganun pa rin mga ma'am sir. Pwede pa rin natin siyang ma-pose into any poses that you want. So yun, ito actually tatlo yung natapos natin ngayon. Medieval Spawn, Omega Spawn, and yung Ninja Spawn. So, kaya gumagawa rin ako ng video ng mga tutorials para ma-document din natin kung ano yung ginawa natin for the following custom repainted products. Thank you very much client for purchasing this. Marami pa tayong gagawin. Next natin yung Manga Spawn naman. Okay? So thank you very much for watching and see you sa next video. Bye bye. And mas close up. Close up ng figure. Okay. So yan, likod. Ito yung likod niya. Okay. Wala na tong ibang kasama accessories except dun sa stand niya. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye bye.